Ako po si Mira, hostess sa isang club, at nais ko pong ibahagi ang aking kuwento na sana ay magbigay ng aral at magbukas ng mata sa mga bagay na hindi agad natin nakikita. Ang kuwento ko ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng aming ginagawa, sa likod ng mga makukulay na ilaw at ngiti, may mga pagsubok at kuwento ng buhay namin na hindi kasing simple ng tinuturing nating normal. Nais ko pong sana sa pakikinig ninyo sa aking karanasan ay meron kayong matutunan na aral na makakatulong na mas mapalawak ang pananaw natin sa mundo. Makapal ang halimuyak ng samot-saring pabango, hairspray at tsismisan sa loob ng masikip na make-up room ng club. Nakahilera ang mga hostess na nag-aayos at inihahanda ang kanilang mga sarili para sa nalalapit na paglabas nila upang i-entertain ang kanilang mga customer. Nakaupo si Mira sa harapan ng isang salamin at ang buong atensyon niya ay nasa maingat na paglalagay ng eyeshadow sa kanyang mga mata. Bawat kilos niya ay kalmado at may pag-iingat. Sa tabi ni Mira ay nakaupo si Jenny na muling nagpahid ng makislap na pulang lipstick. Sumulyap siya sa refleksyon ni Mira sa salamin nang may mapang-asar na ngiti. Uy, good luck ngayong gabi, Mira. Narinig ko, special request ka raw ni Mr. Henderson? Yung lolo? Si Carla naman na nag-aayos ng kanyang eyeliner sa malapit ay humagikgig. Ay oo nga, yung ayaw kunin ng lahat kasi amoy lupa na raw. Grabe ka, Mira. Dedicated ka talaga sa trabaho mo, ah. Pati matandang hukluban papatusin mo. Hay sa bagay, VIP nga 'di ba? Pero, kadiri. Nagtawanan ang ilan pang naroon dahil sa komento ni Carla. Hindi natinag si Mira. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Maingat niyang iginuhit ang manipis at eksaktong linya ng kanyang eyeliner nang hindi nanginginig ang kamay. Sinalubong ni Mira ang tingin ni Jenny sa salamin nang may isang malamig at hindi mabasang ekspresyon sa kanyang muka. A VIP sa VIP, Jenny. Mas gusto ko na nga yung matanda eh. At least, marunong rumespeto at higit sa lahat, sila yung galante magbigay. Nagpatuloy si Mira sa paglalagay ng eyeliner sa kabila niyang mata. Natahimik naman ang mga kasama niya na kanina lamang ay nagtatawanan. Hindi katulad ng mga customer ninyong mahangin na nga at abusado. Kasing kuripot pa ng gripo naming walang tubig. Natigilan sina Jenny at Carla. Nabura ang mga mapang-asar nilang ngiti. Isang huling makahulugang suliyap naman ang ibinigay ni Mira sa kanyang refleksyon na tila nagbabanta sa kanilang lahat. Tumayo si Mira matapos ayusan ang kanyang sarili sa kahinagod ang kanyang maikling bestida. Well, kailangan may mag-entertain sa mga nagbabayad ng totoong pera. Enjoy the night, girls! Hindi na hinintay ni Mira ang kanilang mga sagot. Tumalikod na siya at lumabas ng make-up room. Ang mga takong niya ay may kumpiyansang tumutunog sa sahig. Tinahak niya ang madilim na pasilyo sa likod patungo sa VIP section kung saan naghihintay ang kanyang customer. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa mga posibleng mangyari. Huminto si Mira sa harapan ng pinto at kumatok siya ng marahan. Matapos marinig ang boses mula sa loob, pinihit niya ang pinto at pumasok. Pagpasok niya, ibang-iba ang ambience kumpara sa magulong enerhiya sa labas. Mahinahon ang ilaw, malalambot na velvet ang mga sofa. Marahan ang tugtog ng sopistikadong jazz music at may naiibang amoy ng mamahaling pabango sa hangin. Sumisigaw ito ng yaman at pribasiya. Agad na tumama ang tingin ni Mira sa isang binatang nakaupo sa isang sofa. Hindi agad nakapagsalita si Mira dahil agad siyang nalula sa kagwapuhan ng binata. Sino ka?
Nasaan si Mr. Henderson? Kinuha ng lalaki ang isang baso na naglalaman ng whiskey. Maingat itong hinalo bago ininom sa ilang lagok lamang. Nang ibaba niya ang baso niya sa mesa, umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong silid. Ganito ba kayo sinanay dito? Ang hindi kilalanin kung sino ang customer ninyo? Ang sabi ko sa may-ari, ibigay ang pinakamagaling na babae dito. I'm a bit disappointed. Napaawang ang bibig ni Mira dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit maigi niyang inobserbahan ang lahat ng nasa paligid. Mula sa suot na relo ng lalaki, sa mamahaling suit, pati na rin sa mamahaling sapatos. Napatikhim siya. I'm sorry po, Mr. Henderson. Habang bahagyang nakayoko, palihim na muling sinilip ni Mira si Mr. Henderson upang obserbahan ang bawat kilos nito. Nasa late 20s na ang lalaki, matangkad, matipuno, at may mahahabang pilik mata. Hindi mo aakalain na siya ang magiging VIP sa gabing iyon. Wala sa kanyang itsura ang impresyon na pumapasok ito sa isang club upang magsayang ng oras kasama ang mga babae. Maupo ka. Bahagyang natauhan si Mira sa malamig ngunit kalmadong utos ni Michael. May otoridad ang boses niya at tila sanay siyang sinusunod. Hindi man siya sanay na utos-utusan, pinili ni Mira na manatiling propesyonal. Maingat siyang umupo sa may sofa sa tabi ni Michael at pinanatili ang compose na postura habang pinipigilan ang kaba sa dibdib. Tahimik si Michael habang siya ay pinagmamasdan. Hindi yun bastos na tingin. Hindi katulad ng karaniwang titig na ibinabato sa kanya ng ibang customer. Ito ay tila sinusuri siya. Kinikilatis kung siya nga ba ang pinakamagaling na babae sa club, katulad ng hiniling niya. Alam mo ba kung bakit kita pinili? Dahil ako raw po yung isa sa mga Pinili kita dahil ikaw ang pinaka hindi maingay. Tahimik ka. Observant. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Mira, na sanay sa iba't ibang uri ng lalaki, ay ngayon lamang nakatagpo ng ganitong uri ng presensya. Hindi bastos, hindi rin paligoy-ligoy. Ngunit malalim at misteryoso. Hindi niya mabasa ang iniisip ni Michael. Hindi ito kasing daling basahin katulad ng mga naging customer niya noon na pare-pareho lang naman ng hangad. Ang kanyang katawan. Hindi alam ni Mira kung bakit pero parang gusto niyang bumuntong hininga. Kung ganun po, ano pong klaseng gabi ang gusto ninyo, Mr. Henderson? Saglit namang natahimik si Michael bago muling tumungga ng alak. Saka lumingon sa gilid at tinuro ang isang tray ng mamahaling tsokolate at prutas sa tabi. Kinuha iyon ni Mira at inabot sa binata. Tahimik pa rin si Mira. Pinagmamasdan si Michael habang iniikot nito ang alak sa loob ng baso. Akala niya ay sasagot pa si Michael sa kanyang tanong pero tila may nagbago sa ekspresyon nito. Parang bigla itong nalunod sa malalim na pag-iisip. Gusto ko lang makalimot. Sumandal si Michael sa may sofa at malalim na bumuntong hininga. She left me. At lahat ng pwede niyang ipalit sa akin, yun pa talagang mas bata sa kanya. And I guess, mas madaling dalihin sa mga party. 3 years. And just like that. Hindi agad nakasagot si Mira. Sanay siyang pinapasok sa buhay ng mga lalaki bilang libangan, hindi bilang taong mapaglalabasan ng sakit. Pero ngayong nasa harapan niya si Michael, isang lalaki na mukhang hindi sanay magpakita ng kahinaan, naramdaman niya na may puwang siyang pwedeng punan. Hindi ugali ni Mira ang manghimasok, ngunit sa pagkakataong iyon, may kung ano sa kanya na gustong tulungan si Michael.
Kinuha ni Mira ang sa mga baso sa tray at pinuno ito ng whiskey. Iniabot niya ito kay Michael, saka kumuha na rin siya para sa kanyang sarili. Then forget her. Tonight, there's only you and me. Mabagal ang bawat galaw ni Mira habang lumalapit siya. Mas lalo niyang inilapit ang kanyang sarili kay Michael habang ang mga daliri niya ay naglalakbay patungo sa dibdib ng binata. Hindi kaagad gumalaw si Michael. Nanatili siyang tahimik at naguguluhan kung lalabanan ba niya ang tuksong dumarating. Pero nang magtama muli ang kanilang mga mata ni Mira, unti-unting natanggal ang tensyon sa balikat niya. Sandali, Mira. Tinakpan lamang ni Mira ang labi ni Michael upang pigilan na itong magsalita. Isinandal niya ang kanyang palad sa dibdib ni Michael. Marahang tinutulak ito pabalik sa may sandalan ng sofa. Sumunod naman si Michael. Para bang sa wakas, isinuko na niya ang bigat na matagal na niyang pasan. Sa loob ng VIP room, sa gitna ng velvet na upuan at mahinang ilaw, ang dalawang estranghero ay unti-unting naghubad. Hindi lamang ng kanilang saplot, kundi pati bigat na kani-kanilang pasan sa mundo. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Mira ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang malalambot na puting bedsheets at ang malamig na sinag ng araw na sumisilip sa mga kortina. Tahimik ang buong kwarto at wala ni isang tunog maliban sa mahinang ingay ng mga sasakyan mula sa labas. Wala rin si Michael. Napaupo siya sa kama, tinakpan ang katawan ng kumot habang nagmumuni-muni sa paligid. Isang mamahaling hotel. Napatitig si Mira sa paligid. Umaasang may iniwang kahit anong mensahe si Michael, ngunit tanging blankong papel lamang ang nakita niya. Napabuntong hininga si Mira, saka napatitig sa pulang mansa na nasa kanyang kumot. Ilang saglit siyang napatulala bago napasapo ng kanyang noo. Para bang biglang bumigat ang mundo sa balikat niya. Hindi ito ang normal para sa kanya. Hindi ito ang nakasanayan niya. Hindi siya ang babaeng basta nalang ibibigay ng ganon, lalo na sa isang customer. Alam niyang hindi siya inosente. Gabi-gabing kasama sa trabaho ang pangaakit, ang pagsayaw sa pagitan ng pantasya at katotohanan. Pero ibang-iba ito. Iba si Michael at alam niyang hindi na niya maibabalik pa ang nangyari kagabi. Umiling si Mira, pilit ibinabalik ang sarili sa katinuan. Tumayo siya mula sa kama. Nagsimulang pulutin ang kanyang mga damit sa sahig at sinuot ito isa-isa. Habang pinipilit hubarin ang mga alaala ng mga halik, haplos at mga titig na tila totoo pero mukhang panaginip lang. Hindi niya makalimutan ang ekspresyon ni Michael kagabi. Ang sandaling tiningnan siya nito na para bang siya lang ang babae sa mundo. Pero ngayon, mukhang doon na rin nagtatapos ang lahat. Of course, one night stand lang yun. Ano pa bang inaasahan ko? Pagkatapos ng mahabang araw, muling bumalik si Mira sa kanyang pinagtatrabahuang club at nag-ayos na parang walang nangyari. Biglang may kumatok sa pinto at pumasok ang boss nilang si Madam Liza. Hawak ang isang envelope. Tumigil ang lahat at sabay-sabay na napalingon kay Mira. "Mira!" Tawag ni Madam Lisa, saka iniabot ang envelope. "Bigay ito ni Mr. Henderson." Tahimik na tinanggap ni Mira ang sobre. Binuksan niya ito at napasinghap nang makita ang malaking halaga ng perang laman nito, na mas malaki kumpara sa karaniwan kahit para sa mga VIP. May bahagyang pagkagulat sa kanyang mata, pero agad niya itong itinago sa likod ng kalmadong ekspresyon.
Wow! Ani Jenny, hindi maitago ang pagkaintriga habang sumilip sa envelope. Bongga! Grabe naman yung matanda mo, Mira. Pati retirement fund niya binigay na yata. Siguro na-stroke mo ng todo, no? Dagdag pa ni Carla, sabay tawa ng ilang kasamang hostess. Teka, may nangyari ba talaga? Tahimik lang si Mira at hindi na nagkomento. Isinara na niya ang envelope at marahang tumayo. Si Madam Liza naman ay napabuntong hininga na lamang dahil mukhang hindi alam nila Carla at Jenny ang mga pinagsasabi nila. Bago pa man makaalis si Mira, bigla siyang tinawag ni Madam Liza. Mira, babalik siya mamaya at ikaw uli ang gusto niyang makasama. Sige, hindi sa VIP room ha, Mira. Gusto ko niyang ayaing lumabas, kumain sa labas. Kaya magbihis ka. Bahagyang nagtaas ng kilay si Mira, pero hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Tiningnan lang niya si Madam Liza, saka tumango ng marahan. Muli siyang naglakad palabas. Mukhang wala lamang sa kanya ang sinabi ni Madam Liza. Ngunit sa kaloob-looban niya ay puno na siya ng mga katanungan at pag-overthink. Bakit ako? Ito na lamang ang naitanong niya sa kanyang sarili habang pilit na iniisip kung ano ang maaaring intensyon ni Michael. Nakatayo si Mira sa gilid ng kalsada, suot ang kanyang itim na coat na bahagyang nakabukas habang kita ang pulang bestidang pilit niyang tinatago mula sa malamig na hangin ng gabi. Pasulyap-sulyap siya sa relo habang nilalaro ng daliri ang strap ng kanyang maliit na bag. Sa kabila ng magarbong make-up at maayos na postura, halatang hindi siya sanay maghintay ng ganito sa labas. Maya-maya pa ay may huminto sa harapan niya. Isang mamahaling itim na kotse. Bumukas ang bintana at lumabas ang pamilyar na muka. Dapat sa loob ka na lang naghintay. Baka nilalamig ka na rito. Napatitig lamang si Mira at hindi agad nakasagot kay Michael. Nakasuot lamang ito ng isang simpleng polo at slacks. Ngunit hindi pa rin nawawala ang karisma. Nagkibit balikat si Mira sa kabahagyang ngumiti. Nagpahangin lang. Ngumiti lamang si Michael saka napalabas sa kotse upang pagbuksan si Mira ng pinto. Tara na, baka nilalamig ka na. Napatango si Mira saka sumakay na sa loob ng kotse. Sa labas, napansin niya ang kanyang mga katrabaho na halos malaglag ang panga matapos nilang unang makita si Michael na nitong nakaraang mga araw lamang ay kinukutya nila. Ngunit bukod sa mga katrabaho niya, hindi rin nakatakas sa mata ni Mira ang pagpapahina ni Michael ng air conditioner ng kanyang kotse. Sa restaurant, tahimik silang dalawa habang inaayos ng waiter ang kanilang mesa. Nasa isang private corner sila, malayo sa ibang bisita. Pinalibutan ng mga kandila at may hinang ilaw ang buong lugar at napakaganda ng view ng syudad mula sa kanilang pwesto. Nang makaalis na ang waiter, naunang magsalita si Mira habang hawak ang isang baso ng tubig sa harapan niya. Bakit mo ako inaya ngayong gabi? Walang halong pag-aalinlangan ang tanong na yon. Saglit namang natahimik si Michael. Kinuha niya ang baso ng red wine at sinulyapan si Mira bago siya sumagot. About last night, hindi ko gustong umalis ng ganon at iwan kang mag-isa. Pero may bigla ang nangyari sa kumpanya. Emergency board call. Tumawag ang legal team. It was urgent. Tahimik lang si Mira. Hindi siya tumango pero hindi rin siya tumingin palayo. Napaluwag ang pagkakahawak niya sa baso at matapos marinig yun, tila may kung ano sa kanyang dibdib ang biglang gumaan. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag. Ganoon ang trabaho ko.
Mira, kagabi, first time mo, di ba? Muntik pang mabulunan si Mira sa tubig na kanyang iniinom. Agad siyang inabutan ni Michael ng tissue. Pasensya na. Ang totoo, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yun. At sinisisi ko ang sarili ko. Napahinga naman ng malalim si Mira at tila sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Kaya ba nagbigay ka ng ganoong kalaking halaga? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ma-offend. Ngumisi si Michael pero medyo nahihiya. Hindi masamang intensyon ko sa pagbibigay noon. Hindi pa kita lubusang kilala at hindi ko alam kung paano makakabawi. Kaya sa ngayon, tanggapin mo na lang yun. Dahil kahit sabihin mong okay lang sa'yo ang nangyari, para sa akin, may pagkakamali pa rin ako. Tahimik silang nagkatinginan. Ang titig ni Michael ay hindi na ang titig ng isang customer. May halong pagsisisi, paghanga at isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Mira. Maya-maya ay muling nagsalita si Michael matapos makaipon ng sapat na lakas ng loob. So, Mira, pwede ko bang malaman ang tunay mong pangalan? O kahit number mo man lang? Bawal sa amin yan. No dating outside the club. Without permission. Bawal makipagkita sa customer. Eh di hihingi ako ng permiso kay Madam Liza. Just like what I did tonight. Nagbayad ako at gagawin ko uli yun kung yun lang ang paraan para makasama ka. Napabuntong hininga si Mira. Bahagyang ngumiti pero hindi pa rin siya nagbigay ng sagot. Isang sulyap lang ang kaya niyang ibigay. Ngunit may halo pa rin itong pangamba. Bakit ba ako? Ginagamit mo lang ba ako para makalimutan yung ex mo? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam, Mira. Basta, hinahanap-hanap lang kita. Kaya gusto ko ring malaman kung bakit ako nagkakaganito. Pangako, wala na muling mangyayari katulad ng kagabi. Ang gusto ko lang malaman, ang sagot sa nangyayari sa akin. Matapos ang mga oras ng magaan na usapan, minsang tawanan at mga tanong na tila walang kasagutan. Natapos ang gabi. Si Michael na ngayon ay tila mas komportableng kasama si Mira ay nagmaneho pabalik sa club upang ibalik si Mira kay Madam Liza. Nang makarating sila sa labas, bago makababa si Mira sa kotse ay biglang nagsalita si Michael. Gusto man kitang ihatid sa inyo pero bawal. Mag-iingat ka pa uwi Napatango si Mira at tila naunawaan ang nararamdaman ni Michael. Gayunpaman, nagdulot ng kaunting saya sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Salamat sa gabing to, Michael. Matapos makapagpaalam sa isa't isa, lumabas ng kusa si Mira saka nagpatuloy na sa pagpasok sa club. Hindi umalis si Michael hanggang sa masaksihan niya na nakapasok na si Mira sa loob. Nang tumunog ang engine ng sasakyan, napalingon si Mira at lihim na napangiti. Pagpasok ng dalaga, agad siyang sinalubong ng matinding enerhiya ng club. Ang matapang na amoy ng pabango, ang tunog ng tugtugin, ang mga bulungan ng tao at minsang tawanan. Walang nagbago. Nagtungo siya sa kwarto ng mga hostess kung saan napadaan siya sa opisina ni Madam Liza at nakita pa itong nagbibilang ng pera nang may abot tengang ngiti. Kumatok si Mira upang kunin ang atensyon ni Madam Liza. "Oh, Mira! Nandito ka na pala! Halika dito!" Agad na lumapit si Madam Liza kay Mira, saka ito ay giniya paupo sa isang sofa. "Mukhang maganda ang gabi mo ngayon, Mira." Ilang sandali pa ay nagsidatingan sina Jenny at Carla at ang iba pang mga kasamahan ni Mira na mukhang atat na makipag-usap sa kanya matapos makita kanina si Michael. "Ay, wag niyong ine-estorbo itong si Mira. Kayo talaga, mag-focus na kayo sa trabaho ninyo."
Madam Liza naman, gusto lang naman po naming magtanong. Sa kasino po ba kasi ang nagsabing matanda si Mr. Henderson? Napakagwapo po kanina nung nakita namin. Kaya naman pala, itong si Mira napalaban talaga. Umalis na nga kayo dito! Alis na! Kung ayaw niyong bawasan ko ang kikitain niyo ngayong araw! Nagkatinginan ang ibang mga hostesses. Parang naiinggit at nangihinayang. Ngunit tahimik silang naglakad papalayo. Parang nagiging espesyal si Mira at alam niya kung bakit. At dahil iyon sa laki ng perang pumapasok sa club dahil sa kanya at kay Michael. Uuwi na po ako, madam. Mira. Napatigil si Mira saka napalingon kay Madam Liza. Bumagsak ang mga balikat ni Mira na parabang pinapahiwatig na ayaw na niyang pahabain pa ang kanilang usapan. Sabay na tayong umuwi. Nakalimutan mo na ba na nasa iisang bahay lang tayo nakatira? Napayuko si Mira saka napaiwas ng tingin. Tama, nasa iisang bubong lamang sila dahil si Mira ay inampon ni Madam Liza 10 years ago. Isa lamang siyang batang walang matitirhan noon at kung hindi natagpuan ni Madam Liza, baka namatay na siya sa gutom at lamig. Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako tinatawag na mama? Hindi naman ikaw ang ina ko. Napakunot ang noon ni Madam Liza sa naging sagot niya, ngunit hindi ito agad nag-react. Sa halip, pinigilan niya ang sarili na magtangkang magsalita. Sa mga mata ni Mira, kitang-kita ang kabigatan ng mga salitang iyon at alam ni Madam Liza na mahirap na itong itama pa. Hindi ba't ikaw ang nagpasyang magtrabaho dito, Mira? Hindi ko naman ginusto na maging ganito ang buhay mo. Pero ikaw ang nagdesisyon. Ang totoo niyan, tinulungan pa kita. Binigyan kita ng pagkakataon. Tumingin si Mira kay Madam Liza at ang mga mata niya ay puno ng galit at kalungkutan. Tuwing naghihirap ka sa pinansyal, wala kang ibang bukang bibig kundi ang hirap mo sa pagpapalaki sa akin. Para bang kapag wala kang pera, inaasahan mong masisingil mo ko. Hindi mo man maamin sa sarili mo pero hindi mo naman talaga ako pinulot noon para matulungan. Kinuha mo ko dahil nakita mo akong magandang source ng pera. Kaya heto ako ngayon. At mukhang masaya ka naman sa mga pera mo ngayon. Basta pagkatapos ng lahat ng ito, kapag nabayaran ko na lahat ng kusing na ginastos mo sa akin, aalis na ako. Kaya wala nang dahilan pa para magpakananay ka. Pagkatapos iyong sabihin ni Mira, naglakad siya palabas ng opisina ni Madam Liza. Sa kanyang paglalakad paalis, narinig pa niya ang bulong ni Jenny kay Carla. Mukhang nag-aaway na naman yung mag-ina. Nako, hindi ka pa ba nasanay? Sino namang hindi sasakit ang ulo sa katulad ni Mira na walang utang na loob? Pabalag na isinara ni Mira ang pinto, dahilan upang mapasinghap sina Carla at Jenny. Pagkatapos nun, umalis siya nang hindi lumilingon. Simula ng gabing isinama ni Michael si Mira sa isang simpleng hapunan, nagsunod-sunod na ang kanilang mga pagkikita. Minsan sa cafe, minsan sa bookstore, minsan sa mga lugar na hindi kailanman pinuntahan noon ni Mira. Sa piling ni Michael, unti-unting nadarama ni Mira ang isang mundong malayo sa alikabok ng entabladong pinilit niyang yakapin. Sa bawat tagpo, tila sinusubukan ni Michael na kilalanin siya ng paunti-unti, hindi bilang hostess, kundi bilang babae, bilang si Mira. Isang hapon, magkasamang nakaupo ang dalawa sa isang parking malapit sa ilog, habang nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng punong akasya. Pareho silang may hawak na cone ng sorbetes, vanilla kay Mira, chocolate naman kay Michael.
payapa ang paligid at tanging tawanan ng mga batang naglalaro sa kanilang harapan lamang ang pumupuno ng ingay sa buong parke. Naiisip mo na bang tumigil na sa trabaho mo? Napalingon si Mira kay Michael. Maigi niyang binabasa ang mga emosyong nakaukit sa mukha ng binata. Bakit mo naman naitanong? Well, hindi ko naman minamasama yung trabaho mo. Pero kung gusto mo maghanap ng ibang trabaho, matutulungan kita. Natahimik si Mira. Saglit niyang tiningnan si Michael bago nagsalita. Gusto ko naman. Pero kasi, hindi yun ganun kadali. Napatingin siya sa malayo, sa kamarahang ngumiti ng may bahid ng lungkot. Hanggat hindi ako pinapalaya ni Madam Liza, hindi ako pwedeng umalis. Pinapalaya? Siya ang nagpalaki sa akin. Inampun niya ako noong bata pa ako. Akala ko noon, tinulungan niya ako dahil gusto niya akong iligtas. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na lahat may kapalit. Ang pagiging anak ko ay hindi libre. Kailangan kong bumawi. Kailangan kong maging kapaki-pakinabang. Hindi ko magawang kumawala sa kanya dahil hindi ko matakasan yung utang na loob ko. Natahimik si Michael. Kita sa mukha niya ang pag-unawa, ngunit hindi maitatago ang lungkot. Hindi mo deserved yan, Mira. Siguro hindi. Pero sa ngayon, ito lang ang alam kong paraan para manatiling buo. Napatingin si Michael kay Mira at seryoso ang mga mata habang hinihigpitan ang hawak sa cone ng sorbetes. Kung pera lang ang kailangan para makalaya ka, babayaran ko. Sabihin mo lang kung magkano. Basta makaalis ka lang doon. Umiling si Mira. Nagdulot naman ng bigat sa kanyang dibdib ang mga salitang iyon. Michael, wag na. Hindi mo kailangan bayaran ang kalayaan ko. Lalo na kung ang kapalit ay pwede kang matake advantage ni Madam Liza. Napahinga ng malalim si Mira, saka pinagmasdan si Michael. Bakas sa mukha nito na talagang gusto nitong tumulong sa kanya. Ilang araw nang gumugulo sa isipan ni Mira ang isang bagay. Kaya naman ngayon na may pagkakataon na siya, hindi na siya nagpapigil pa. At gusto ko sanang sabihin sa'yo na tigilan na natin to. Ang mga salitang iyon ay tuluyang kumuha sa buong atensyon ni Michael. Teka, may nagawa ba akong mali? Wala. Pero ayoko nang nagbabayad ka ng sobra-sobra para lamang makasama ako. Ginagamit na ako ni Madam Liza para maabuso ka. At hindi ko gustong ginaganon ka. Mabait kang tao. Napakabait mo sa akin. Kahit na ganito lang ako. Pero kung gagawin ko yun, baka hindi na tayo magkikita. Kung ako lang ang masusunod, ayokong mangyari yun. Napatitig si Mira sa mga mata ni Michael na para bang binabasa ang bawat emosyong naroon. Hindi mo pa rin ba nahanap ang sagot sa tanong mo? Kung bakit lagi mo akong hinahanap-hanap? Napatikhim si Michael sa kanapaayos ng kanyang upo. Muling pumasok sa kanyang isip ang unang date nila ni Mira sa isang mamahaling restaurant kung saan sinabi niya ang mga katagang iyon. Hindi pa rin. Napahinga na lamang ng malalim ang binata dahil alam niya na hindi niya na mahanap ang sagot na yon. Dahil sa bawat araw na nakakasama niya si Mira, sa bawat bagong impormasyong nalalaman niya tungkol sa dalaga, mas nahuhulog siya at ang kanyang nararamdaman ay mas lumalalim. Tahimik si Michael. Naramdaman niya ang sinseridad ni Mira at nauunawaan niya ang punto nito. Pero may isang bagay na hindi niya kayang isantabi. Pero, yun ba talaga ang gusto mo, Mira? Ang tumigil tayo? Hindi agad nakasagot si Mira sa tanong na yon.
Hindi niya inakala na maririnig niya ito mula kay Michael at sa isang bahagi ng puso niya. Alam niyang ayaw din niyang matapos ang namumuo nilang koneksyon. Hindi ko alam, pero ayoko nang hilain ka sa magulong buhay ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng isang taong katulad mo. Wala akong naging kaibigan simula noon. Wala ring taong inaalagaan ako at nag-aalala sa akin katulad ng mga ginagawa mo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng iyon. Tumango si Michael matapos marinig ang sagot ni Mira. Kita sa mga mata niya ang lungkot, ngunit mas nangingibabaw ang pag-unawa. Hindi niya pinilit, hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti ng bahagya si Michael. Isang pilit na ngiti, ngunit puno ng pagtanggap at respeto. Okay. Kung yan ang desisyon mo, igagalang ko. Hindi na siya nagsalita pa. Lumapit si Michael kay Mira at dahan-dahan itong niyakap. Mahigpit pero may lambing. Hindi iyon yakap ng pag-aangkin, kundi yakap ng pasasalamat, ng pamamaalam at ng pag-unawa. Napapikit si Mira habang ramdam ang tibok ng dibdib ni Michael. Hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita o kung may susunod pa. Pero sa yakap na yon, alam niyang totoo ang lahat ng namagitan sa kanila. At sa pagbitiw ni Michael, para bang may bahagi ng puso ni Mira ang nahulog sa katahimikan ng huling yakap na yon. Yun na ang huling araw na nagkita sila. Hindi na muling nagtagpo ang kanilang mga landas, ngunit kapwa sila nabubuhay sa mga alaala ng isa't isa. Tahimik nilang iniingatan ang damdaming hindi nila naipaglaban. Ngunit kahit na inakala nilang kaya nila, hindi pa rin nila maitatanggi ang biglang malaking pagbabago sa kanilang sarili simula nang mangyari ang desisyong iyon. Sa isang tahimik na hapon sa opisina, nakaupo si Michael sa harapan ng kanyang desk habang nakatitig sa kawalan. Pre, ilang araw ka ng lutang ah. Puna ng kaibigan niyang si Josh, sabay lapag ng papel sa mesa. Ewan ko sa taong yan. Sabat naman ni Liam habang komportableng nakaupo sa isang sofa. Balita ko, may nakilala raw siyang babae. Yung tipo raw na binago ang takbo ng mundo niya. Ang problema, hanggang doon lang yung kwento nila. Ayaw na raw siyang makita pa. Tahimik lang si Michael. Hindi niya kinontra ang sinabi ni Liam. Hindi rin siya nagpaliwanag. Tumawa lang siya ng mahina, ng mapait at may halong pangungulila. Ang bilis mo namang makamove on, pare. Biro ni Josh habang tumatawa. Kakabreak nyo lang ng ex mo tapos ngayon, para kang baliw na naman sa isang babae. Seryoso na kaagad? Hindi ba pwedeng laro-laro muna? Sa tagal ng relasyon ninyo ni Jess, kung ako sa'yo, huwag na munang mag-commit ulit. Ngumiti si Michael pero may lungkot sa kanyang mga mata. Kasi yung relasyon ko noon, parang ako lang ang may ginagampan ng role. Parang pilit. Laging may kulang. Laging may mali. Pero para kay Mira, wala akong kailangang patunayan. Tahimik lang. Payapa. Parang doon ko lang naramdaman na sapat na ako. Iba kasi Mira, Josh. Natahimik ang dalawa niyang kaibigan matapos marinig ang mga salitang iyon. Doon pa lamang, alam na nilang in love na nga talaga ang kanilang best friend. Si Michael ay tila nagsimulang masilayan ng sarili sa ibang buhay, sa isang buhay na kasama si Mira. Doon ako natakot kasi nung inisip ko yung future, hindi ko na makita pa yung dati kong mundo. Gusto ko ng mundo na kasama si Mira. Pero marami pa siyang kailangang harapin sa buhay niya. At ayoko makisawsaw. Baka mas lalo lang siyang mahirapan dahil sa akin. Naku, kawawa ka nga pare.
Pero nandito kami pare Sabay tapik ni Liam sa balikat ni Michael. Kahit maulan ka pa ng katinuan dahil sa babae, idadaan na lang natin yan sa inom. Sasamahan ka namin. Napailing si Michael dahil sa pangungulit ng kanyang mga kaibigan. Pero bago pa sila muling matawa, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang pamilyar na babae. Matangkad, elegante, at may hawak na mamahaling purse. Natigil ang tatlong magkaibigan. Michael, anong sabi mo? Pilit at may mali sa naging relasyon natin? Nagkatinginan ang magkakaibigan habang si Michael ay nanatiling nakaupo. Bahagyang natigilan dahil si Jessica, ang ex niya, na iniwan siya ilang linggo lamang ang nakalilipas para sa bago nitong nobyo, ay nasa harapan niya ngayon. Tahimik ang buong opisina. Ramdam ni na Liam at Josh ang bigat ng tensyon sa hangin. Uy, teka lang. Medyo biglaan to Sabat ni Josh habang pasimpleng tumayo mula sa sofa at lumapit sa pinto. Kape muna tayo, Liam. Bulong niya sa kaibigan na agad namang sumunod. Oo, tama. Medyo kailangan ata nating umalis sa eksena. Sagot niya sabay kindat kay Michael bago sila parehong lumabas. Naiwan sina Michael at Jessica sa loob ng opisina. Kapwa nakatayo at hindi nagbibitiw ng tingin. Ano ba ang gusto mong marinig, Jessica? Na naging tanga ako? Oo. Sinunod ko ang lahat. Sumama ako sa mga plano mo. Kahit may kutob na ako na may iba ka na. Kasi akala ko maayos pa. Napatingin si Jessica sa sahig, pero agad siyang bumawi at pinilit na panatilihin ang kanyang composure. I came back because your mother asked me to. Gusto pa rin niyang magpakasal tayo, Michael. At hindi lang yun. Magsisimula ng mag-areglo ang mga pamilya natin. Napakunot ang noo ni Michael. Kasunduan? Jessica, wala na tayo. Hindi na ito tungkol sa pamilya o pera. Kung nandito ka dahil sa utos ng nanay ko, mas mabuti pang umalis ka na lang ulit at bumalik sa nobyo mo na parang anak mo na. Michael! Inis na saad niya na ngayon ay biglang namula sa galit at hiya. Bakit? Totoo naman, di ba, Jessica? Gusto mong sirain ang lahat dahil lang sa babaeng yon? Yung hostess na yon? Nabigla si Michael nang marinig iyon. Kahit mga matatalik niyang kaibigan, hindi niya napagsabihan ng tungkol doon. Oh, nagulat ka ba? Akala mo ba hindi ko malalaman? Sa tingin mo ba, magugustuhan ng pamilya mo kapag sinabi ko sa kanila ang lahat tungkol sa babaeng yon? My gosh, Michael! Hindi lang siya orphan. Hostess pa sa isang bar. Hindi masamang tao si Mira. At wala kang karapatang husgahan siya dahil hindi mo alam ang lahat ng pinagdaanan niya. Maswerte ka lang dahil pinanganak ka na may gintong kutsara sa bunganga. Hindi nakasagot si Jessica. Bago para sa kanya ang agresibong pagprotekta ni Michael sa isang tao. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ni Michael. Ngunit dahil doon, mas lalo siyang naalarma. Ang totoo, Jessica, sa maikling panahong nakasama ko siya, sa kanya ko naramdaman kung paano maging totoo sa sarili ko. Michael, stay here! Hindi naman nagpa-apekto si Michael sa sinabi ni Jessica. Isa-isang niligpit ni Michael ang kanyang mga gamit. Saka nilagpasan si Jessica at iniwan itong mag-isa sa loob ng kanyang opisina. Nang makaalis si Michael, hindi na napigilan pa ni Jessica ang pagtulo ng kanyang luha. Sa kabilang banda naman, si Mira ay bumalik na rin sa kanyang dating buhay na nakasanayan. Dati, sanay siyang ngumiti, tumawa at magsalita ng may lambing sa mga customer na parang isang bihasang hostess na alam ang laro ng mga lalaki. Pero ngayon, bawat ngiti ay pilit, bawat tawa ay basag,
at bawat salita ni Mira ay parang binubuo pa niya sa loob ng isip bago makapagsalita. Sa madaling salita, katulad ni Michael, tila wala rin si Mira sa sarili. Naupo siya sa isang mesa kasama ang isang bagong customer. Hindi VIP, kundi isang lalaking medyo mahangin ng ulo at mukhang sanay na din sa mga club. Sa simula, maayos ang pag-uusap. Pinipilit ni Mira na makisabay, pero halatang wala siya sa sarili. Ang lalaking customer ay nagbibiro, tumatawa ng malakas at palihim na nagmamasid sa kanya. Hanggang sa marahang idinampi ng lalaki ang kamay nito sa hita ni Mira, sa pag-aakalang hahayaan lamang siya ng dalaga na gawin iyon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mira. Agad siyang napaatras, napatingin sa kamay na nasa hita niya at walang pasintabing tumayo at tumalikod. "Huwag mo akong hawakan!" Matapos sabihin iyon, mabilis siyang lumakad palayo at hindi na nakatiis pa. Naiwan ang lalaking nakangisi pa rin, pero halatang nainis rin sa ginawang pag-alis ni Mira. Habang tuloy-tuloy ang hakbang niya sa backstage, nakasunod naman kay Mira si Madam Liza na nanlilisik ang mga mata. Pati na rin sina Jenny at Carla na mukhang handa na namang manginis. "Mira!" Tawag ni Madam Liza habang may bahagyang inis sa kanyang boses. "Ano bang pinaggagawa mo, ha?" Huminto si Mira, humarap sa kanila pero hindi nagsalita. Bigla namang sumingit si Jenny sa kanilang usapan. "Isang linggo ka ng ganyan, simula nang hindi na bumalik si Mr. Henderson. Para ka ng multo dito. Hindi mo na kayang makihalubilo sa mga customer." Dagdag ni Carla habang nakaakbay kay Jenny. "Ano yung kanina? Isang hawak lang, nag-walk out ka na kaagad?" Mariing napapikit si Mira. Pilit nilulunok ang namumuong emosyon sa lalamunan. "Hindi sila VIP. Alam niyong bawal ang physical contact kung hindi sila nagbayad para doon." "Eh bakit parang may personalan kanina sa pagtabig mo ng kamay ng lalaki? Kasi ba, nasanay ka na sa isa lang ang kaharap mo gabi-gabi? Yung big time? Yung hindi humihipo? Yung inaalagaan ka? Tama na. Ayoko nang makipagtalo pa sa inyo. Alam mo, Mira, gumising ka na. Tapos na kayo ng lalaking yon. At ikaw mismo ang pumili ng desisyon na yon. Tingin mo ba, pangahawakan ng isang katulad niya ang mga babaeng katulad natin?" Singit ni Madam Liza na ngayon ay tuluyan nang tumaas ang boses. "Wala na ang Prince Charming mo. At kahit ilang gabi pang hintayin mo dyan, hindi na babalik yon. Kung gusto mong manatili dito, matuto kang bumalik sa dati mong sarili. Dahil dito sa club, wala tayong panahon para pairalin ang mga nararamdaman mo dito." Mariing idinuro ni Madam Liza ang dibdib ni Mira, dahilan upang bahagyang mapaatras ang dalaga. Napatitig si Mira kay Madam Liza saglit, tila gustong magsalita pero pinipigilan ang sarili. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata pero hindi siya umiyak. Pinigilan niya ito bago pa man mahalata. "Huwag niyo muna akong guluhin." At sa simpleng linyang iyon, natanong ni Mira ang sarili kung kailan pa siya naging ganito. Marupok, madaling mabasag, dahil minsan sa buhay niya, kahit sandali lang, naranasan niyang tratuhin bilang babae at hindi bilang produkto. At ngayon, sa bawat oras na wala si Michael, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nalulunod pabalik sa kadilimang matagal na niyang pinangarap takasan. Kinabukasan, nagising si Mira na katulad ng dati ay may bigat sa kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita sina Jenny at Carla sa loob ng kanyang kwarto. "Anong ginagawa niyo dito?"
Agad na tinakpan ng dalawa ang bibig ni Mira. Shh! Kalma! Ayaw din talaga naming pumunta dito. Pero may bisita ka. Ilang sandali pa, biglang pumasok sa kwarto si Michael. Hindi naman makapaniwala si Mira. Pakiramdam niya ay tumigil ang kanyang oras. Michael, anong ginagawa mo dito? Napalingon si Mira sa dalawang babaeng nagtulakan dahil pareho silang ayaw magsalita. Sa huli, si Jenny na ang nagpaliwanag. Kasi, nagsha-shopping kami kanina nung nakita namin si Mr. Henderson. Naalala lang namin yung nangyari sa'yo kagabi. Wala ka na sa sarili mo, kaya gumawa kami na ng paraan. Alam niyong kapag nalaman to ni Madam Liza, 3 tayong mananagot, di ba? Napanguso si Jenny, tila alam na alam kung ano ang maaaring mangyari. Kasi naman, ikaw kasi. Napangiti na lamang si Mira sa dalawa, saka napalingon kay Michael. Mahigpit siya nitong niyakap. Mira, namiss kita. Ako rin. Kung lumabas na lang kaya muna kayo, total busy si Madam Liza ngayon kasi may mga sirang gamit sa club, dala ng mga nag-away kagabi. Kami na ang mag-iisip ng alibi para sa'yo. Saad ni Carla. Napatitig si Mira kay Michael matapos marinig iyon. Hindi niya na itatanggi pa sa kanyang sarili na gusto niyang kumagat sa offer na yon. Ano pang hinihintay mo? Magbihis ka na bago pa dumating si Madam Liza. Nang umalis sila Mira sa kanilang bahay, humiwalay na sina Jenny at Carla sa kanya dahil babalik sila sa club upang masiguradong hindi makikita ni Madam Liza si Mira. Sa isang tahimik at liblib na lugar, magkasama sina Mira at Michael, nakaupo sa isang bench sa ilalim ng mga puno. Ang malamig na hangin na sumasalubong sa kanila ay mas lalong nagpapagaan ng kanilang pakiramdam. Si Michael ay nakatingin kay Mira habang ang mga mata nito ay punong-puno ng pagmamahal para sa dalaga. Hindi ko pa rin talaga lubos maisip na ang dalawang iyon, sina Jenny at Carla, ang nagdala sa'yo kanina. Pero ayos na rin yun. Wala namang ibang ginawa yung dalawang yun kundi inisin ako araw-araw. At least ngayon, may mabuti silang nagawa. Natawa naman si Michael sa inabot ang kamay ni Mira. Mira, mahal kita. Mahal na mahal. At hindi na ako papayag pa na may pumagitna pa sa atin. Hindi ko na nakikita pa ang sarili ko na kasama yung iba. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, Mira. Tumakas tayo sa lahat. Handa akong iwan ng lahat para lang maging malaya ka na. Mabilis namang napatingin si Mira kay Michael. Naguguluhan sa sinabi nito. Gustong-gusto niya ang ideya, ngunit isang importanteng bagay ang pumipigil kay Mira na pumayag sa offer ni Michael. Mahal din kita, Michael. Pero hindi mo naman pwedeng iwan ang lahat para lang sa akin. Hindi ko masisikmura ang ganoong pagsasakripisyo mo. Buong buhay mong pinaghirapan ng lahat ng meron ka ngayon. Kung ganon, Mira, hayaan mong bayaran ko ang kalayaan mo. Lahat ay gagawin ko makawala ka lang sa lugar na yun. Naluha si Mira matapos marinig ang mga salitang iyon. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Michael at pinagmasdan ang mukha nito na punong-puno ng pag-aalala at pagmamahal para sa kanya. Michael, hindi mo kailangang gawin yun dahil tatapusin ko na ang lahat mamaya. At pagkatapos nun, pangako, wala nang pipigil sa atin. Napangiti si Michael sa napayakap kay Mira. Ilang sandali pa, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng dalaga upang halikan ito sa labi. Nagpaubaya naman si Mira at hinayaan ang sarili niya na tuluyan ng mahulog sa pagkakataong iyon. Sa pinakaunang pagkakataon sa kanyang buhay
Nakakita si Mira ng direksyon ng bagong simula at handa siyang harapin ang lahat, makamit lamang iyon kasama si Michael. Habang naglalakad si Mira pabalik sa club, naramdaman niya na unti-unting lumalamig ang gabi. Bagamat masaya siya sa kanilang date ni Michael, may mga pag-aalala pa rin siyang hindi maiwasan. Ang isinumpa niyang pagtatapos ng koneksyon kay Madam Liza at ang pagsunod sa kanyang desisyon ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pero bago pa siya makarating sa loob ng club, isang matinding kaguluhan na agad ang sumalubong sa kanya. Nakita ni Mira na may matinding argumento sa loob ng club at sa gitna ng sigawan, narinig niya ang pamilyar na tinig nila Jenny at Carla, pati ng isang babaeng hindi niya kilala. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mira at agad niyang pinakinggan ang kanyang masamang kutob. Pagkarating niya sa loob, bumungad sa kanya ang kalagayan ni Jenny habang hawak-hawak ng isang babae ang buhok nito. Halos mapatili si Jenny sa sakit, habang si Carla naman ay sinusubukang iligtas ang kanyang kaibigan. Sabihin niyo na lang kasi kung nasaan yung Mira na yon. Kung hindi, gagawin kong kalbo ang babaeng ito. Ako si Mira. Napuno ng katahimikan ang buong club na hindi pa nagbubukas. Lahat ay napalingon sa pinto kung saan nakatayo si Mira at mariing nakatitig kay Jessica. Sino ka? At bakit nanggugulo ka dito? Napaismid si Jessica at tuluyan ng binitawan ang buhok ni Jenny. Mabilis siyang lumakad palapit kay Mira at nanatili namang nakatayo si Mira at hindi natatakot. Ngunit ilang saglit pa nang makarating si Jessica sa kanyang harapan, isang malutong na sampal ang sumalubong sa mukha ni Mira. Mira! Mira! Gulat naman na sigaw nina Jenny at Carla. Napahawak naman si Mira sa kanyang namumulang pisngi matapos muntikang matumba dahil sa lakas ng pagkakasampal. May lakas ng loob ka pa talagang tanungin kung sino ako? Hindi ba nakwento sa'yo ni Michael, ha? Ako ang asawa niya. Napasinghap ang lahat, maliban na lamang kay Mira na nanatiling nakatitig lamang kay Jessica. Asawa? Anong asawa? Siguro ilusyonada ka lang. Hindi lolokohin ni Mr. Henderson si Mira. Natawa na lamang si Jessica saka iwinagayway sa ere ang mamahaling wedding ring na suot niya sa kanyang daliri. Malamang, hindi niya sasabihin sa inyo. Ikaw naman, Mira, binabalaan na kita. Huwag ka nang makikipagkita pa sa asawa ko, katulad ng ginawa niyo kanina. Malinaw? Umalis ka na nga dito. Kung talagang ang asawa ka ni Mr. Henderson, biktima rin naman si Mira, ha? Wala rin siyang kaalam-alam. Bumaling si Jessica kay Jenny na mukhang nakarecover na sa sakit ng kanyang ulo. Kaya nga ako pumunta dito, imbes na dumiretso sa korte. Muling nilingon ni Jessica si Mira. Pinagmasdan ito mula ulo hanggang paa, saka napasinghal. Hindi ko talaga alam kung bakit nagkagusto sa'yo si Michael. Pero ako na ang tatapos sa relasyon ninyo. Sa oras na muli ko kayong makitang magkasama, hindi lang ito ang gulong gagawin ko sa buhay mo. Matapos magsalita, naglakad palabas si Jessica at naiwan naman si Mira na nakatulala lamang sa sahig. Alanganing lumapit sina Jenny at Carla upang damayan siya. Ngunit dire-diretso lamang na umalis si Mira sa club. Gusto sana siyang sundan ng dalawa, ngunit hindi na nila nahabol si Mira sa bilis nitong lumakad. Sa mga sumunod na araw, tila naglaho na lamang si Mira sa mundo. Wala ni isang tawag, mensahe o palatandaan kung nasaan siya. Hindi bumalik sa club, hindi rin siya nagpakita kina Jenny at Carla. Lahat ng nagtangkang kumontak sa kanya ay nauwi lamang sa tahimik na dial tone. Kahit si Michael ay hindi na niya sinagot.
Naguguluhan si Michael, hindi mapakali sa pag-aalala. Ilang beses siyang nagtangkang makipag-ugnayan kina Jenny at Carla, ngunit kahit sila ay walang ideya kung nasaan si Mira. Ang tanging alam nila ay umalis ito noong gabing nagpakita si Jessica at simula noon ni anino nito ay hindi na nila nakita pa. Ma'am, alam ko pong alam ninyo kung nasaan si Mira. Dahil kayo lang pong nakakakilala sa kanya. Handa po ako magbayad ng kahit magkano. Sabihin niyo lang po sa akin. Kitang-kita ni Madam Liza ang desperasyon sa mukha ni Michael. Ilang araw na nitong hinahanap si Mira nang walang tigil. Nang malaman ni Michael ang lahat ng mga kasinungalingang sinabi ni Jessica, parang gumuho ang mundo niya at wala na siyang ibang gustong gawin kundi ang makita si Mira at maitama ang mga kasinungalingang naitanim ni Jessica sa isipan nito. Sa tingin mo ba, magagamot din ang pera mo ang pagkapahiya at sakit na nararamdaman ni Mira nung gabing yon? Nabigla si Michael nang sabihin iyon ni Liza. Hindi niya inaasahang manggagaling iyon sa isang babaeng nakilala niya bilang mukhang pera. Tama ka. Alam ko kung nasaan ngayon si Mira. Pero anong gagawin mo kapag nandoon ka na? Guguluhin mo lang ba ulit ang buhay niya? Sigurado ka bang maayos mo ang lahat ng ito? Opo, handa po akong gawin ang lahat. Kaya please, sabihin niyo po sa akin kung nasaan siya. Napabuntong hininga si Madam Liza, saka napailing. Nagpatuloy siyang lumakad papasok sa kanyang opisina sa club at iniwan si Michael sa labas. Samantala, si Mira naman ay tahimik na nakamasid sa dalampasigan. Sa malayo ay kita niya ang kanyang lola Narding na nagbebenta ng mga isda. Kasalukuyan siyang nasa probinsya kung saan siya unang dinala ni Madam Liza noong inampon siya nito. Sa islang kinaroroonan niya nakatira ang ina ni Madam Liza na si Narding. Nilanghap ng dalaga ang sariwang hangin na sumalubong sa kanya. Dito, walang ilaw ng neon sign, walang malakas na tugtog, walang amoy ng mamahaling alak. Tanging katahimikan at malamig na hangin mula sa bukid. Kumuha si Mira ng ilang peraso ng bato, saka isa-isa iyong itinapon sa dagat. Tama ba ang lahat ng nangyari? Mula ba't sa umpisa ay nabuhay lang siya sa isang kasinungalingan? Ginamit lang ba siya? At kung totoo ngang asawa ni Michael si Jessica, anong puwang ang meron siya sa buhay ng lalaking iyon? Habang iniisip ang lahat ng ito, mahigpit niyang niyakap ang sarili niyang tuhod. Hindi alam ni Mira kung gaano katagal siyang mananatili roon, ngunit isa lang ang alam niya. Kailangan muna niyang hanapin ang sarili, bago pa muling harapin ang alinmang katotohanan o kasinungalingan na dala ng kaniyang nakaraan. Mira! Hindi lumingon si Mira. Ngunit alam na kung sino ang may-ari ng boses na yon. Nanatili lamang siyang nakatingin sa malayo habang marahang lumapit si Madam Liza at umupo sa kanyang tabi. Hinahanap ka pa rin ni Michael hanggang ngayon. Sa totoo lang, bilib na ako sa kanya. Hindi ko inasahan na ganito kalalim ang nararamdaman niya para sa'yo. Bakit mo pa sinasabi sa akin yan? Para ipaalala sa akin kung gaano ako kaduwag? Na kahit alam kong mahal ako ng isang tao, pinili kong tumakbo? Tahimik si Madam Liza. Ilang segundong katahimikan ang bumalot sa kanila. Malapit na akong maawa sa batang yon. Araw-araw nang nagmamakaawa sa akin na sabihin kong nasaan ka. Mira, alam mong hindi totoo yung sinabi ng babae, di ba? Bakit kasi umalis ka pa rin? Alam kong hindi siya kasal sa kahit na kanino. Alam kong hindi siya magsisinungaling sa akin. Pero kahit ganon, parang ang hirap pa rin paniwalaan na pwede akong mahalin nang walang kapalit. Nang walang gulo. Ang mundo kasi
Para bang lagi akong tinutulak palayo ng mga bagay na magaganda. Parang sinasabi ng tadhana na hindi ako pwedeng sumaya. Sa unang pagkakataon, napaluha si Mira at tahimik na tumulo ang luha mula sa pisngi niya. Siguro, hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Siguro balang araw, makakalimutan din niya ako. At okay lang, kasi ngayon, gusto ko munang piliin ang sarili ko. Nanahimik muli si Madam Liza, pero sa halip na pagsabihan siya, marahang inilapit nito ang kamay sa balikat ng dalaga. Alam mo, Mira, matagal ka na sa poder ko. Hindi ko man nasabing malinaw pero minahal kita. Mali lang ang paraan nga. Ginawa kitang malakas pero sinaktan din kita sa mga bagay na hindi ko nagawang kontrolin ng maayos. At ngayon nakikita ko kung gaano ka na kalayo sa batang una kong tinulungan. Humahanga ako sa iyo dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo. Lumaki kang matatag. Napalingon si Mira, bahagyang nagulat sa sensiridad sa mukha ni Madam Liza. Ilang sandali pa, inabot niya ang isang brown envelope kay Mira. Taka itong inabot ni Mira at nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa kung ano yun. Tapusin mo ang pag-aaral mo sa Maynila. May passbook dyan. Sapat na sa pang-tuition mo at gastusin hanggang sa makapag-graduate ka. Pagkatapos nun, humanap ka ng magandang trabaho. Buuin mo ang buhay mo. Mas lalo lamang naluha si Mira. Ang ilang patak ng kanyang luha ay nahuhulog na sa brown envelope. Ngunit hindi niya iyon alintana dahil sa pakiramdam sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Hindi mo kailangan magpasalamat dahil lahat yan ay pera mo. Yung mga utang mo, hindi mo ba binayaran? Paano kung kumpiskahin nila ang club? Ay, ako na ang bahala doon. Umalis ka na sa lugar na to at maghanap ng bagong buhay. Muling naiyak si Mira. Saka paulit-ulit na binabasa ang enrollment form at ilang papeles na kaniyang hawak. Pasensya ka na ha, sa lahat. Saad ni Madam Liza nang hindi makatingin kay Mira. Hindi naman mapigilan ni Mira ang kanyang sarili at mahigpit niyang niyakap si Madam Liza. Doon sa mga bisig ng babaeng nakasama niya sa paglaki, humagulgol si Mira na para bang isang batang kasama ang kaniyang ina. Pagkatapos ng ilang araw sa dalampasigan, muling humarap si Mira sa salamin ng kanyang bagong bukas. Bitbit ang kapayapaan at lakas ng loob. Lumuwas siya ng Maynila para muling simulan ang pangarap na minsan na niyang naisantabi. Muling tumuntong si Mira sa loob ng paaralang minsan niyang iniwan. May kabaman sa kanyang dibdib, mas nangingibabaw naman ang pananabik. Iniwan niya ang lahat sa kanyang nakaraan, ngunit baon pa rin niya ang lahat ng mga aral na kanyang natutunan upang patuloy na bumangon. Gamit ang social media, nakita ni Mira na hindi lamang siya ang nagkaroon ng bagong simula, kundi pati na rin si Michael. Mas lalong lumago ang mga negosyo nito at nakapag-donate pa sa maraming charity programs upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa bawat litratong lumalabas, naroon pa rin ang pamilyar na ngiti ni Michael. Napangiti si Mira, ngunit may halo pa ring lungkot na para bang may kulang pa rin sa mundo niya. Sa wakas, natapos rin ang paglalakbay ni Mira sa kolehiyo. Sa araw ng kanyang pagtatapos, bitbit niya ang bagong tapang, mga pangarap, at ang pagkakakilanlan na hindi na siya ang kilalang babae sa madilim na silid ng club. Isa na siyang babaeng muling bumuo ng kaniyang kinabukasan. Sa wakas,
siya na ang may hawak ng direksyon ng sarili niyang buhay. Habang inaayos ang toga sa harapan ng locker, pinagmamasdan ni Mira ang sarili sa salamin. Naroon pa rin ang mga mata niyang minsan ay laging nagtatago sa anino ng kahapon. Ngunit ngayon, may ningning na ng tapang at pag-asa. Tiningnan siya ng kaklase niyang si Lian at ngumiti. "Uy, Mira!" Masiglang saad ni Lian. "Excited ka na ba? Grabe, ang tagal nating hinintay ito." "Oo nga eh. Pero alam mo, medyo curious pa rin ako." Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang locker. Simula nang lumipat siya sa paaralang ito, araw-araw siyang may natatanggap na bulaklak. Maliit man o malaki, roses man o daisies, ngunit walang kasamang pangalan o kahit anong liham. Walang kahit isang araw na pinalampas ang secret admirer na yon. Kahit na ilang beses nilang sinubukang bantayan ang locker, hindi pa rin talaga nila nahagilap ang misteryosong taong iyon. "Teka lang, paano kung magpakita pala talaga sa'yo yung lalaking yun? Tatanggapin mo ba siya? Paano yung Michael na lagi mong kinukwento sa akin?" "Si Michael lang, ang tanging lalaking minahal ko. Hindi ba't sabi ko sa'yo, pagkatapos ng graduation ko, babalik ako sa probinsya para makausap siya. Kahit na baka ayaw na niya sa akin dahil umalis ako nang walang paalam. Pero nauunawaan ko naman kung ganoon ang magiging pakikitungo niya sa akin. Basta, gusto ko lang talagang malaman kung sino yung anonymous person na ito. Kasi naman, parang may hindi ako maipaliwanag na kutob eh." Napahinga ng malalim si Lian sa kamarahang tinapik ang likod ni Mira. Muli silang bumaling sa locker. Ngayong araw ang kanyang huling araw sa paaralan. Naisip ni Mira na baka ngayon na magpapakita ang taong iyon. Ngunit nang buksan ni Mira ang locker niya, wala siyang natagpo ang bulaklak. Sabay namang natawa sina Mira at Lian. "Mukhang kaklase o kabatch nga rin natin kasi naging busy sa graduation at hindi na nakapaglagay ng bulaklak." Maging si Lian ay napailing. Isa ang locker ni Mira sa mga bagay na nagbigay ng thrill sa kanilang college journey. "Naku, sayang naman. Sana nakita mo man lang no kung sino siya." Pero bago pa maisara ni Mira ang locker, napahinto siya sa kanyang paghinga. Natigilan ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata niya. Ilang metro mula sa kanya, sa gitna ng hallway na puno ng mga estudyanteng nag-aayos ng toga at nagkakatuwaan, may isang lalaking nakatayo. Nakapormal, maayos ang postura. May hawak na napakalaking bouquet ng sari-saring bulaklak. At sa kanyang presensya, ay tila huminto ang oras sa paligid. Si Michael, naroon siya, tahimik na nakatingin lamang kay Mira, habang ang mga mata ay puno ng damdaming hindi kailanman nawala. Pananabik, pangungulila, pag-ibig na hindi kailanman kumupas. Hindi makapaniwala si Mira. Parang nananaginip lang siya. Napatakip siya sa kanyang bibig at dahan-dahang lumapit. Pilit pinipigil ang pag-iyak. Andito lang ako. Hindi na ako naglagay ng bulaklak sa locker ni Mira. Dahil gusto kong ako na ang personal na magbibigay sa kanya ngayon. Walang sinayang na oras si Mira at agad siyang tumakbo patungo kay Michael. Mahigpit niya itong niyakap. Pagkatapos ng emosyonal na pagkikita, nagtungo sila sa isang kiosk upang maayos na makapag-usap. Sa loob ng kiosk, magkatabing nakaupo sina Mira at Michael. Hawak ni Mira ang bouquet at hindi maalis-alis ang tingin sa kanyang labi habang paulit-ulit iyong inaamoy. Ang masayang araw ng kanyang graduation ay mas lalong naging buo dahil sa presensya ni Michael na hindi niya inasahan.
Sinabi sa akin ng Madam Liza kung nasaan ka noon, pero sinabi pa rin niya na pinili mong piliin ang sarili mo. Kaya't naghintay ako dahil ayokong pigilan ka sa pagpili ng sarili mo. Noon pa man, ito ang gusto ko para sa'yo. Ang ikaw ang humanap ng ikakasaya mo. Napangiti si Mira saka napatitig kay Michael. I'm sorry, umalis ako nang walang paalam. Umiling si Michael saka inabot ang kamay ni Mira. Kung hindi mo ginawa yon, baka hindi ka nakarating dito. Baka hindi mo pagdedesisyonan na ipagpatuloy yung pag-aaral mo, na abutin ang mga pangarap mo. Yun ang tamang desisyon, Mira. Wala kang dapat na pagsisihan. Tumulo ang luha ni Mira. Hindi siya agad makapagsalita, ngunit naroon sa mga mata niya ang lahat ng emosyon. Pasasalamat, sakit, takot. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon rin ang pag-ibig. Napagmamasdan kita mula sa malayo. Malawak ang nakangiti. Walang inaalalang problema. Malayo sa multo ng nakaraan. Kaya naisip kong hindi ba panahon para magpakita sa'yo. Hinintay ko ang espesyal na araw na ito. At sa tingin ko naman, tama lang yung timing ko. Lumapit si Mira, hindi na nagdalawang isip at mahigpit niyang niyakap si Michael. Sa tahimik na kiosk, habang ang iba ay abala sa pagdiriwang ng kanilang graduation, sina Mira at Michael naman ay bumubuo pa lamang ng kanilang bagong simula. Isang mahigpit, mahaba at makahulugang yakap. Yakap ng dalawang taong muling nagtagpo. Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para harapin ang bagong bukas na magkasama. Doon, sa gitna ng mga estudyanteng nagdiriwang, ay muling nagsimula ang kwento ni Mira at Michael. Hindi bilang isang babaeng inibig sa dilim, kundi bilang isang babaeng piniling mahalin sa hirap man o liwanag ng bagong simula. Kasama ang lalaking sa kabila ng lahat ay hindi kailanman umalis sa kanyang tabi. Lumipas ang mga taon, tahimik ngunit matatag ang naging takbo ng buhay ni Mira at Michael. Si Mira, na ngayon ay isa ng ganap na profesional, ay ginamit ang kanyang pinag-aralan upang makapagpatayo ng sariling maliit na foundation na tumutulong sa mga kababaihan na nais magsimulang muli. Sa bawat seminar na kanyang isinasagawa, sa bawat kwento ng tagumpay ng iba, naroon ang kaunting bahagi ng sarili niya mula sa nakaraan. Hindi niya ikinakahiya ang kanyang pinagdaanan. Sa halip, ginawa niya itong inspirasyon para sa nakakarami. Si Michael naman ay lalo pang lumago ang mga negosyo, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya ang lalaking laging pagod at abala sa mundong puno ng pressure at expectations. Sa halip ay natutunan niya na bigyang halaga ang mga bagay na hindi niya kayang tapatan ng kahit anong kayamanan. Katulad ng pagmamahal, katahimikan at ang presensya ng mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Madalas silang makikitang magkasama sa mga simpleng lakad. Minsan, namimili sa palengke, nagkakape sa tabing dagat, o kaya ay tahimik na nagbabasa sa sala habang magkahawak ang kamay. Hindi sila palaging masaya, pero palagi silang totoo sa kanilang mga sarili. At sa bawat tampo, may pag-unawa. Sa bawat luha, may yakap. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong pinipili ni Mira at Michael na piliin ang isa't isa hanggang sa tuluyan na silang pinagbukod ng kanilang pagmamahalan. Sa isang hardin na malapit sa dalampasigan, nakaupo ang lahat ng mga taong naging parte ng buhay ni Michael at Mira. Ang taong nakasama nila sa bawat hirap at ginhawa ng kanilang kwento bago sila nakarating sa masayang araw ng kanilang kasalan.
Nasa dulo si Michael ng aisle habang tahimik na hinihintay ang pagdating ng babaeng araw-araw niyang ipinagpapasalamat. Sa mga mata niya, bakas ang kaunting nerbiyos, pero mas nangingibabaw ang tiwala sa kanilang pag-ibig. Sa kasalukuyan at sa kinabukasan na gusto niyang ibigay sa babaeng minahal niya ng buong puso. At habang tumutugtog ang gitara ng isang acoustic na awit ng pag-ibig, lumabas si Mira. Suot ang isang payak, ngunit eleganteng bestida. Wala siyang belo at ang buhok niya ay maluwag lang na nakalaylay. May ilang bulaklak na nakasabit. Sa kanyang mga mata ay ang parehong saya na nakaukit sa mga mata ni Michael. Paglapit niya kay Michael, parehong hindi makapagsalita agad ang dalawa. Tahimik na nagkakatitigan, nagkakatinginan. At doon, sa gitna ng lahat ng saksi sa kanilang paglalakbay, ibinulong ni Mira ang mga salitang walang katumbas. Salamat sa paghihintay, Michael. Finally, we made it. Salamat sa hindi pag-alis. Napangiti si Michael, bahagyang naluluha habang pinagmamasdan si Mira na napakaganda ngayon habang suot ang kanyang wedding dress. Salamat sa lahat, Mira. Ngayon, hindi na kita pakakawalan pa. Nagpatuloy ang seremonya at tila ba huminto ang oras habang nagsalitan ng matatamis na I do sina Mira at Michael habang binibigkas nila ang kani-kanilang mga wedding vows. Hindi mapigilan ng ibang bisita ang maiyak at unang-una na roon si Madam Liza. Nagkatitigan sina Mira at Michael ng matagal bago tuluyang sinelyuhan ng isang mahigpit na yakap at halik ang kanilang kasalan. Sa mga pagkakataong iyon, habang pumapalakpak at lumuluhang masaya ang mga panauhin, sabay namang sumagi sa isipan ni Mira at Michael ang parehong damdamin, ang pasasalamat. Pasasalamat na sa kabila ng unos, natagpuan pa rin nila ang isa't isa. Na hindi pa huli para sa ikalawang pagkakataon, na minsan kahit ilang ulit kang masaktan, darating pa rin ang taong hindi lang titigil, kundi handang umupo sa tabi mo at bumuo ng panibagong buhay kasama ka. At habang bumabagsak ang mga bulaklak mula sa ere, habang tumatawa at umiiyak ang kanilang mga kaibigan, isang bagay lang ang malinaw para kina Mira at Michael. Ito ang simula ng panibagong yugto. Ito ang tunay na Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau,
Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eleazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosende Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eleazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros, Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily,
Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia,
Fe Navarez, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.